Hi. Alam niyo ba na may tatlong klase ng pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin? Hindi yun pagka panalangin nyo sagot agad. Walang ganun. Okay, papaliwanag ko sa inyo yung tatlong klase ng pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Karamihan kasi sa atin, pag nagdasal, ang gusto, sagot agad. Tapos, pag hindi nasagot yung panalangin, magtatampo. O ganun. Papaliwanag ko yung way ng pagsagot ng Panginoon sa panalangin. So, una, yung yes. And then, pangalawa is yung wait. And yung pangatlo is yung no. Maganda tong tatlo. Unahin natin yung yes. So, kapag nadinig ng Panginoon yung panalangin mo at nalaman niya na, yes, mag-a-align yun sa will niya at alam niya na ikabubuti mo para sa'yo talaga, and it's a yes. Yep. Mapapansin mo, natutupad yung mga prayers mo. It's for you. And then, dito naman tayo ngayon sa pangalawa. Sa wait. Ito yung maganda eh. Ito mostly sa atin nangyayari. Yung inaakala natin na hindi sumasagot yung Panginoon o hindi tayo napapakulit. Pero hindi. Mayroon kasing tinatawag na waiting season. So, gusto ng Panginoon yung prayers mo na ibigay sa'yo, pero meron siyang gustong ayusin pa sa sarili mo. Ibig sabihin, may inire-ready yung Panginoon na pagdadaanan mo para pag natupad na yung prayers mo, mapapakinabangan mo ng mabuti. Ibig sabihin, hindi mo ikapapahamak. So, mapapasayo ng maayos yung blessing. Either, ganito yan either meron siyang task na ibibigay sa'yo to improve yourself, and then after that, saka nag-grant yung prayer mo, or pwedeng inaayos niya yung gusto mong mangyari or pinagdarasal mo para sa'yo. So, it's a waiting season or waiting period ang tawag. It's consider yes, pero wait. And lastly, dito yung maganda. Yung no. So, kadalasan, no, hindi nasasagot ng Panginoon yung prayers ko. Ang tahimik ni God. So, minsan magko-question ka pa. Pag no, kadalasan sa atin, questionin pa natin yung Panginoon. Ito ka ba? Bakit parang hindi naman nadidinig yung prayers ko? Parang, alam mo yun, may mga ganun. Wag aminin nyo. Huwag kayong may ganun. So, ito yung explanation ko sa no. Hindi sumasagot ng Panginoon ng no. It is considered an answered prayer pa rin. Bakit? For me, yung pag-no ng Panginoon is much better. Yun yung gusto ipakita ng Panginoon sa atin. Much better yung pag-answer niya ng prayer. Let's say, for example, hindi yun yung pinagdasal mo, pero may nangyaring mas maganda. Ibig sabihin, yun yung will ni God para sa'yo. Ibig sabihin, hindi niya tinurn down yung prayer mo, pero may binigay siya na mas maganda dun sa prayer mo. So, I cannot consider that as a no. So, for me, it's still a yes, pero mas maganda. I mean, much better. Kasi ganito yan eh. Yung tatlong uri na yun, ang dapat doon is pag yes, so magpasalamat. And then pag wait, ang tawag dyan, magtiwala. And then lastly, pag no, ang tawag dyan, umunawa. So, alam mo na, pag nagdasal ka, huwag ka na magtatampo sa Panginoon. Kasi ang pagdarasal natin sa Panginoon ay laging may sagot ang Panginoon para sa atin. Kasi God doesn't want to forsake us. God wants to prosper us. So, yun lang.